Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga Gamma users dyan, magandang araw po sa inyo. So, ginawa ko po yung video na to kasi gusto ko pong i-share sa inyo yung mga problems na maaari nyo ring ma-encounter. Kasi na-encounter ko po ito habang ginagamit ko tong Gamma. Then, i-share ko rin sa inyo kung ano yung mga solusyon dun sa mga problems na yon. Usually, mga common problems yun na alam ko may encounter nyo rin yun at yung iba sa inyo baka na-encounter na yung mga problem na sasabihin ko ngayon. So, kaya ko to i-share sa inyo kasi gusto ko rin makatulong, lalo na yung mga kabibili pa lang ng Gamma o kaya yung mga baguhan pa lang na gustong bumili ng Gamma na wala pang ideya kung ano yung mga problems na pwedeng ma-encounter sa Gamma. So, madali lang yung mga, common lang yung mga problems na na-encounter ko dito sa Gamma sa paggamit ko sa kanya ng higit sa 2 taon. So, 2 years and 5 months ko na siyang ginagamit sa kasalukuyan ngayon. So, 3 beses na po ito simula Naga City hanggang Cainta Rizal, back and forth. So, 3 beses na po akong punta doon. So, wala pa po siyang tune up, hindi ko pa po napabubuksan yung makina. So, ang sikreto ko lang po, regular lang po yung maintenance, saka po yung change oil ko. Inaalagaan ko po sa oil. So, ito na nga po yung mga common problem na mai-encounter natin sa Gamma. Una, ang problem na ma-encounter nyo sa kanya, so ako, ang na-encounter ko sa kanya is yung hawakan. So, itong manibela. So, kapag bagong bili nyo yung Gamma, maninibago kayo kasi masyadong maliit yung hawakan. So, kapag mga long ride, so usually, lalo kapag may vibrate pa yung motor at lubak-lubak yung daan, so, mapapansin nyo, nakakangalay siya sa kamay kasi masyadong maliit yung kanyang hawakan. Kaya ang ginawa ko, bumili ako nito. So, yan. So, mura lang po yan. Malambot siyang hawakan, then medyo lumaki na yung handle nitong motor. So, 45 pesos yata yung bili ko niyan. So, paano siya ilagay? So, kuha lang kayo ng dishwashing liquid nyo, pabulain nyo, din lagyan nyo ng bula yung handlebar nyo, din saka nyo siya ipasok para medyo madulas yung bar nyo gawa nung sabon, nung bula nung sabon. Then, pag tumuyo yun, yung mga dishwashing liquid kapag tumutuyo, talaga namang kakapit siya. So, hindi nyo na siya magagalaw. Kasi kapit na siya. So, yun yung solusyon dun sa unang problema na yun. Then, sunod na problema na na-encounter ko sa kanya, dito sa Gamma, so, habang ginagamit ko siya, para sa akin, yung mga gulong. Okay, yung gulong niya. Kasi nung unang bili ko, yung stock na gulong nito, masyadong malalaki. So, malalaki talaga yung gulong niya. At kaya, masyadong matangkad tingnan yung Gamma natin. And, yung sprocket niya kasi saka yung gulong, yung kombinasyon ng sprocket kapag stock, hindi siya akma dun sa gulong kasi masyadong malaki yung gulong. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko yung gulong ng yung medyo maliit lang para swak na swak para sa akin. So, depende kasi yun sa mga driver naman. Merong mga driver na gusto nila yung malalaking gulong. Meron namang gusto lang yung katamtaman lang na gulong. So, depende yun sa inyo. Pero yun yung pangalawang problem na na-encounter ko sa kanya. So, habang ginagamit ko na siya, ang sunod naman na problem na na-encounter ko is yung mga bolts at saka yung mga tornilyo niya lumuluwag. So, kaya ugaliin yung i-check yung mga tornilyo nyo. Especially dito sa unahan kasi nung bumiyahe ako pa Cainta Rizal, so napansin ko, tumapon yung isang tornilyo ko dito sa disc brake ko dito sa unahan. So, buti na lang, hindi ako na-disgrasya. So, yan. Ginawan ko muna ng paraan. Buti na lang, may baon akong ekstrang tornilyo. So, palagi kayong magdala ng mga ekstrang tornilyo, nakasukat ng mga tornilyo ng motor nyo. Kung sakali man siyang tumilapon, mayroon kayong makukuha kaagad. Kaya yan, nilagyan ko siya ng remedyo. Then, sunod na problema, habang ginagamit ko siya, na na-encounter ko, yung kanyang, syempre, nung ginagamit ko na siya, lumuluwag na yung kadena. Okay. So, lumuluwag yung kadena niya. So, ang ginawa ko, syempre, karaniwan na yon,
mag-a-adjust tayo, maghihigpit tayo ng kadena kapag masyado nang maluwag kasi delikado na yon. So yan. So, ang tip ko sa inyo guys sa pag-adjust ng kadena ng motor, lalo na kapag mga monoshock yung motor natin katulad nitong Gamma, huwag nyo masyadong higpitan yung kadena nyo. Kasi kapag monoshock yung motor natin at masyadong mahigpit yung kadena nyo, kapag mabigat yung angkas nyo, lalo na mabigat yung karga ng motor nyo, lalong ihigpit yung kadena ng mga motor natin. At posibleng masira nun yung mga bearings na nandito sa loob ng hub nyo at yung bearing na nandun sa loob ng mags. So, delikado na yun. So, maaaring masira yung mags mo kaya mabasag yung hub natin. Kaya sa pag-adjust ng kadena na to, mas maigi na sakyan nyo yung motor o kaya paupuan nyo ng mabigat na tao, saka nyo siya adjustan para matansya nyo yung adjust. Then, wag nyo masyadong higpitan. So, maglagay kayo ng clearance. Yan. Kasi normal sa kanya na kapag wala siyang sakay, tapos inadjustan nyo ng katamtaman, yung tama na sa inyo, tapos nung sinakayan nyo, hihigpit yun kasi naka-monoshock tayo. Kapag monoshock yung motor, na-adjust yung higpit ng kadena kumpara dun sa walang sakay. So, iba yung adjustment ng may sakay sa walang sakay. Kaya, ina-adjustan ko to, sinasakyan ko. Tapos, pinapa-adjustan ko, then, tinitingnan ko naman siya kung tama na para sa akin. Basta wag nyo masyadong higpitan. Kasi lalong hihigpit yun kapag may sakay yung motor nyo, lalo na monoshock yung mga Gamma natin. Okay, sunod na problem na na-encounter ko. Yung rubber dito, napudpud ka agad. Kaya yung kadena niya, tumatama na dito sa swing arm. So, ang solusyon na nagawa ko, so nakita ko dito sa group, nilalagyan nila nitong belt. Timing belt na galing sa mga sasakyan. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa mga automotive shop, humingi ako ng mga sira ng timing belt. So, binigyan naman ako, kaya yan, ikinabit ko siya. So, medyo pangit lang yung pagkakabit ko. Pero, okay na rin. So, mas maganda siya, matagal masira. So, tingin ko, baka nga hindi na masira kasi matibay itong timing belt. Then, regular yung lalagyan ng oil, yung kadena nyo, para hindi maputol. Kasi pag natuyuan niya ng oil, masyado ng tuyo, tapos long ride pa, may tendency na maputol yung kadena nyo. Then, sunod na problem na na-encounter ko sa kanya is yung ito. Yung cambio niya. Okay, yung shifter niya. Okay. So, ang ginawa ko, bumili ako ng shifter na pang XRM. 110 o kaya 125. Yan. So, pinutol ko siya dito kasi meron pa yung pahaba dyan. So, pinutol ko siya, then kinabit ko ng baliktad. So, yan. Yan yung naging resulta. Kaya, saktong-sakto dito sa paa ko. So, saktong-sakto siya. Okay. So, i-adjust nyo na lang. Kung gusto nyo, pwede nyo pa siyang i-bend. Papunta dito palabas para tapat na tapat sa paa nyo. Pero ako, mas gusto ko na yung ganito na para at least nakatago siya ng konti. So, ang ganda. Mas malambot. Then, direkta na siya dun sa shifter ng ano natin, ng motor natin, ng gear shifter ng motor natin. Kaya malambot, napakalambot na. Wala na siyang problema. The next problem na na-encounter ko dito sa Gamma, yung masyadong matigas yung kanyang yung kanyang monoshock. Okay, kasi ang lalaki ng spring ng kanyang monoshock. So, ang solusyon na ginawa ko sa kanya, in-adjustan ko yung monoshock. So, na-adjustan po yung monoshock ng mga motor natin, lalo na yung Gamma. So, yan, sagad na po yan. So, kung mapapansin nyo, sinagad ko siya sa baba. Kasi, nandito siya sa kalahati. Kaya masyadong matigas kapag lubak at wala akong angkas. Ang sakit sa puwet. Kaya, yan, in-adjustan ko siya. Paano sa adjustan? Ang bilis lang. Kuha lang kayo ng flat screw, yung mahaba. Tapos sa martilyo. Then, yun, luluwagan nyo lang. Pupupukin nyo lang dito. Papasok yung ikot niya. Okay. Pag papunta dito sa kabila yung pukpuk nyo, papunta doon, pahigpit naman yun. Kaya papunta dito yung pukpuk nyo para lumuwag siya, bumaba. Kaya nung sinagad ko siya sa baba, kahit wala akong angkas, yun, napakalambot na ng kanyang shock. So, tamang-tama lang para sa akin. Sunod na problem na na-encounter ko dito sa Gamma, yung clutch. Okay. So, isa to, yung clutch cable natin.
So, hindi pa timplado yung paka-adjust dito. So, ang pag-adjust niya dito, dapat sa gitna lang. Okay. Kukunin nyo yung gitna ng clutch. Ano po, yung adjustan niya, yung adjuster. Itatapat nyo lang sa gitna. Then dito rin. So, kunin nyo rin yung gitna. Yan. Huwag nyo masyadong isagad. Then, huwag din masyadong mahaba. So, tingnan nyo yung clearance ko. So, ganyan lang. Then, syempre, para mas lalo pa siyang lumambot, hanapin nyo yung tamang posisyon ng cable. Ano po? Kasi yung original na posisyon na to, tumatama dito sa analog natin, dito sa speedometer natin. Nakalabas siya dyan, masyadong nakabend. Kaya ako hinanap ko talaga yung tamang direksyon nung cable ng ating clutch. Then, nilagyan ko din ng oil yung loob niya. Kaya kung mapapansin nyo, kahit isang daliri lang, so tingnan nyo, yan, napakalambot niya. Diba? Isang daliri lang yung ginagamit ko. Kahit nga yung hinlilit lang yung gamitin ko dyan. So, kayang-kaya yan. Diba? Yan. Then, kung mapapansin nyo din yung clutch ko, yan, wala siyang clearance. Diba? So, ito, wala siyang clearance dyan. Kapag binitawan nyo siya, karelasan sa mga motor, nakaganyan na siya. Diba? Tapos gumagalaw-galaw pa. So, sa kanya, wala. So, nakaganyan pa rin siya. Fix na fix. So, bakit wala siyang clearance? Hindi siya nakaganyan. Kasi karamihan sa motor, kapag 2 taon na, 3 taon na, yung clutch niya ganyan na siya, di ba? Tapos gumagalaw-galaw na, may clearance na yung dito. Yung dito niya, yan. Yan, may clearance na yan. So bakit siya walang clearance? Kasi ang ginawa ko dito sa dulo ng cable, yung cable niya dito, yan, nilagyan ko ng spring, di ba? Para hahatakin siya pabalik. Kasi kung wala yung spring, nakaganyan lang siya. So, kaya ang mangyayari doon, magkakaroon ng clearance dito. Yan. Bubuka. Yan. Bubuka siya. Kaya, ginawa ko, nilagyan ko ng spring. Yan. So, gamitin nyo lang yung maliit na spring para hindi makadagdag sa tigas ng clutch nyo. Napakalambot lang ng spring na yan, yung kaya niya lang hatakin pabalik para hindi makadagdag siya sa tigas ng clutch. Ano po? So, kaya napakalambot ng clutch ko. So, karamihan sa problem na sinisigaw ng mga Gamma users, yung masyadong matigas na clutch. Then, yung masyadong matigas na shifter, yung cambio. So, yun yung ginawa ko sa kanya na mga solusyon. Na kayang-kaya nyo rin gawin. At murang-mura lang. Then, sunod na problem na na-encounter ko sa kanya, ng Gamma ko, ay yung brake pad sa likod. Okay. So, ano naman yung problema dito sa brake pad sa likod? Okay. So, kapag long ride, nung pangalawang beses kong balik sa Cainta Rizal, simula Naga City, sa Bicol, nung nandun na ako sa Taytay, nag-stick yung brake pad ito. Hindi na umiikot yung gulong ko. Talagang nag-stick siya. So, ang solusyon doon, buksan nyo lang ito. Okay. Kasi baka ma-encounter nyo din sa alanganin na sitwasyon. Buksan nyo to, yan, alisin nyo yung rubber. Then, dapat palagi kayong may dala na tools. Numero 8 yata yan. Okay. So, pag niluwagan nyo yan, tapos, luwagan nyo lang. Tapos, lalabas yung kanyang brake oil. Palabasin nyo ng konti. Tapos, ibalik nyo na. Higpitan nyo na. Then, babalik na yung brake pad nya. Hindi na siya mag-stick. So, yun yung pangalawang problem. Yung karaniwang problem na ma-encounter nyo, na na-encounter ko na. Then sunod na problem na na-encounter ko dito sa Gamma, yung kanyang headlight. Okay. So ang ginawa ko sa headlight niya, kasi nung magdadalawang taon na to, humihina na yung ilaw ng kanyang bumbilya. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko yung bumbilya ng headlight ko. So, napakamura lang naman nun. So, kayang-kaya yun na yun. So, magiging tip ko lang, kung kulay orange yung mga Gamma natin, yung mga motor natin, so, mas maganda ilagay nyo yung contrast na kulay para sa kanya. Okay, sunod na problem na na-encounter ko sa kanya is yung position ng kanyang busina, yung horn. Yung busina kasi ng Gamma, yung stock niya, yun, nandun nakalagay. Okay. So, ang problema, kapag maputik yung daan at basa yung umulan,
So, pupunta dun yung putik. Tatama dito yung putik sa sa busina natin. Kaya pag tumama sa kanya, minsan nawawala yung tunog, lumiliit yung tunog, humihina yung tunog. So, delikado yun. Wala tayong busina. Kaya mas maganda ilipat natin ang posisyon yung busina natin. So, ako, bumili ako ng busina at nilagay ko sa gilid. So, nilagay ko sa gilid, ayun. Doon ko nilagay yung isa, dito naman yung isa, para hindi na siya tatamaan ng dumi o kaya ng tubig. So, yun, hindi ko na inalis kasi original pa naman yun. Baka mawala ko lang kapag inalis ko. Then, sunod na problem na na-encounter ko sa kanya, yung mga position, ano po, ito. So, anong tawag dito? Yan. So, nilagay ko siya dito, malapit sa may manibela ko. Bakit ko siya nilipat dito? Kasi, yung una kong ganito, nasira. Nasira siya. Kasi dito to nakalagay. Okay, dito siya nakalagay. Nakaharap siya pataas. Ganyan. So, itong mga wire niya, yan. Nakaharap siya pataas. So, bakit siya nasira? Kasi, nung bago pa yung motor ko, palagi ko siyang hinuhugasan, palagi ako nag-washing. Yun pala, yung tubig pumapasok dyan kasi nakaharap pataas yung kanyang mga wire. So, pumapasok sa kanya yung tubig. Kaya nangyari, nagka-corrosion yung part dito, kaya siya mabilis masira. Kaya nung nagpalit ako, inilipat ko na siya dito. Then, nakaharap na siya pababa para hindi na nababasa yung part na to. Kasi dito pumapasok yung tubig sa part na to. So, ngayon, okay na. Matagal ko na siyang gamit. So, hindi pa naman nasisira. So, yun lang. Then, ano pa ba yung mga common problem na na-encounter ko? Yung mga bolt, okay na. Ugaliin yung mag-check ng mga tornilyo ng ating gama. Kasi isa yun sa mga pinakang importanteng part ng ating mga motor. Yung mga tornilyo. Kasi lalo na kapag mabibrate yung motor, lumuluwag talaga yun. Then, kapag mag-washing kayo, so di kasi may iwasan yun, yung gumagamit tayo ng mga pressurized na water hose. So, minsan nakakatanggal ng pintura yun, tulad ng nangyari sa motor ko. Kapag masyadong malakas yung pressure, nagaling sa compressor yun. Natatanggal yung yung mga pintura. Kaya hindi ko direktang pinapatamaan yung pintura sa makina para hindi matanggal yung pintura ng motor. Kasi ang lakas ng pressure nun. Okay, so yun lang guys, yung mai-share ko sa inyo ngayon na mga common problem na na-encounter ko dito sa aking gama. So karamihan sa part nito, stock pa rin. Ang pinalitan ko lang yung gulong. Then, yung kanyang ignition coil. Bali nga pala guys, dalawa yung ginawa kong ignition coil nito. Okay, dalawang ignition coil na nilagay ko dito sa aking gama. So, yan. So, na-share ko na to dun sa group. Yun, ito. Isang ignition coil, then pangalawa sa taas. Yan. So, dalawa yung ginawa kong ignition coil niya. Kasi, mahilig din akong magano ng wiring ng mga motor. Kasi, pangarap ko ding maging mekaniko. So, pag nagkaroon ako ng time, mag-aaral din ako. So, yan. So, dalawa yung wire niya, pinag-isa ko papunta sa spark plug. Yun. So, bakit ko ginawa yung ganitong concept, dalawa yung spark plug nito? Kasi yung una, nahihirapan ako dito kasi minsan nagkakamali ako, yung kill switch na to,